Ibinenta ko ang bahay. Oo, ang bahay na pinaghirapan namin ng aking asawang si Elena sa loob ng 40 taon. Ang tahanan kung saan lumaki ang nag-iisa naming anak. Ang bawat sulok, bawat poste, may alaala. Ang halaga nito, hindi lang pera. Ito ay nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso, pero ang tunay na halaga nito ay ang buhay na binuo namin doon. At ibinenta ko ito. Hindi ko ipinamana, hindi ko ibinigay. Ibinenta ko sa isang pamilyang hindi ko kilala at ang perang pinagbentahan ay hindi na niya makikita kailanman. Iyon ang desisyon ko at iyon ang huling salita. Ang mana na inaasahan niya, ang mana na handa niyang ipagpalit sa buhay ko ay nawala na parang bula. Bakit ko ginawa ang isang bagay na ganito? Isang bagay na tila malupit para sa isang ama. Simple lang, dahil ang bahay na iyon, ang mana na iyon, ay naging dahilan para kalimutan ng sarili kong anak ang lahat. Kinalimutan niya kung sino ako. Kinalimutan niya ang lahat ng sakripisyo ko. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga salitang binitiwan niya nang mahuli siya ng mga pulis. Mga salitang tumatak sa isip ko hanggang ngayon. Hindi niya ito sinabi sa akin ng harapan, pero narinig ko. Narinig ko lahat. Sa loob ng interrogation room, habang akala niya ay walang nakakarinig na kamag-anak, isinumbat niya sa mga pulis ang lahat. Matanda na siya, sabi niya. Ang boses niya nanginginig hindi sa pagsisisi, kundi sa galit. Ano pa bang gagawin niya sa ganoong kalaking pera? Nakatingga lang ang bahay na iyon. Ako ang anak niya. Dapat lang na mapunta sa akin yon. Kailangan ko na ngayon. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kailangan niya na ngayon. Parang isang bagay lang ako na kailangang alisin para makuha niya ang gusto niya. Isang sagabal. Isang problema na kailangang solusyonan. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko. Ang pag-aaruga mula pagkabata. Ang pagtatrabaho ng doble para lang mapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Lahat ng iyon para sa kanya ay walang halaga. Walang utang na loob. Iyon ang tamang salita, walang-wala. Para sa kanya, ang buhay ko ay may presyo. At ang presyo na iyon ay mas mababa kaysa sa utang niya sa sugal. Pero hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam na may isang taong nagligtas sa akin. Isang taong hindi ko inaasahan. Isang taong nagbigay sa akin ng babala na nagbago ng lahat. Ang hustisya, katarungan, ay hindi palaging dumarating sa loob ng korte. Minsan, ito ay nasa desisyon na gagawin mo pagkatapos ng lahat. At ang desisyon ko ay ang simulan muli ang aking buhay. Malayo sa anino ng pagtataksil niya. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang krimen. Ito ay tungkol sa isang babala mula sa isang misteryosong estranghero. Isang babala na nagligtas hindi lang ng buhay ko, kundi ng kaluluwa ko. Malalaman ninyo kung paano ang isang simpleng kabutihan, isang tulong na nagkakahalaga lamang ng 80 piso ay naging susi sa pagbubunyag ng isang madilim na plano. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka dito sa aming channel, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. At mag-iwan ng komento sa ibaba kung taga saan kayo nanonood. Gustong-gusto kong malaman kung gaano kalayo na nararating ng mga kwento ni Lolo. Ngayon, hayaan ninyong simulan ko ang lahat sa isang maulan na hapon sa aming munting bayan sa Laguna. Ang lahat ay nagsimula 3 araw bago ang gabing iyon. Ang gabi na dapat sana ay magiging katapusan ko na, kalagitnaan ng Agosto, at ang unang malakas na bagyo ng taon ay humahagupit sa aming lugar. Ang hangin ay sumisipol sa labas, at ang ulan ay parang ibinubuhos mula sa langit. Nakatayo ako sa pila sa maliit na tindahan ni Aling Nena, ang suki naming sari-sari store na 2 kanto lang mula sa bahay ko sa Acacia Street. Sa edad na 70, hindi mo na gugustuhin bumiyahe pa sa malalaking grocery sa bayan para lang makatipid ng kaunti. Mas gugustuhin mo na ang lugar kung saan kilala ka ng may-ari, kung saan kabisado mo na ang bawat pasilyo. Ang matandang babae na nasa unahan ko sa pila ay nanginginig habang binibilang ang kanyang mga barya sa ibabaw ng counter. Nakasuot siya ng isang luma at manipis na jacket
at ang kanyang balabal ay kupas na. Sa counter, nakalatag ang mga pinamili niya. Siguro ang pinakamalungkot na mga pinamili na nakita ko, isang maliit na supot ng pandesal, isang maliit na karton ng gatas, 3 pirasong kamote, at isang sibuyas. "Lola, kulang pa po kayo ng 80 pesos, mahinang sabi ni Bea, ang batang kahera. "Paanong nangyari iyon?" Nanginginig ang boses ng matanda. "2 beses kong binilang sa bahay bago ako umalis." Sa likuran ko, may narinig akong bumuntong hininga, halatang naiinip na. Humahaba na kasi ang pila. Tinitigan ko ang nakayukong anyo ng matanda, ang kanyang mga kamay na namumula na sa lamig, at ang kakarampot niyang pinamili. 5 taon na mula nang pumanaw ang aking asawang si Elena, pero parang naririnig ko pa rin ang boses niya sa aking isipan. "Arturo," sasabihin niya, "higit pa sa sapat ang mayroon tayo, tumulong ka palagi kapag kaya mo." Kaya naman lumapit ako. "Bea, isama mo na sa akin," sabi ko, at naglabas ako ng 1,000 piso mula sa aking pitaka. "Naku iho, huwag na, nakakahiya naman," lumingon ang matanda, at ang aming mga mata ay nagtagpo. Ang mga mata niya hindi malabo o blangko tulad ng inaasahan mo sa isang taong may edad na. Malinaw ang mga iyon, matalim. Parang kayang basahin ang nasa kaloob-looban mo, may kung anong hiwaga sa kanyang tingin, na parang may mga bagay siyang nalalaman na hindi ko maintindihan. "Ano?" "Maraming salamat, iho," mahina niyang sabi. Ang pagkakahawak niya sa aking braso ay nakakagulat na mahigpit. "Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo." Kinuha niya ang kanyang mga pinamili at akala ko ay aalis na siya. Pero huminto siya at muling lumingon sa akin. Ang buong tindahan ay tila biglang tumahimik. Lumapit siya sa akin at naamoy ko ang pinaghalong amoy ng naphthalene balls at sampagita. At doon niya ibinulong ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Makinig kang mabuti," bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking tainga. "Kapag umalis ang anak mo mamayang gabi, huwag mong lilinisin ang putik sa inyong bakuran. Kahit anong sabihin niya, huwag kang maglilinis hanggang bukas ng umaga." Napakunot ang noo ko. "Po, ano pong ibig niyong sabihin?" Mas humigpit ang hawak ng kanyang mga daliri sa aking braso. "Ang buhay mo ang nakasalalay dito, ipangako mo sa akin." Ang tindi ng kanyang boses ay yumanig sa akin. Hindi ito biro, hindi ito pagkalito ng isang matanda. May bigat ang bawat salita niya. "Oo po, pinapangako ko po." Binitawan niya ako, tumango at naglakad palabas ng mabilis. Bumukas ang pinto at nilamon siya ng malakas na ulan na parabang hindi siya kailanman nag-exist. Naiwan akong tulala, ang puso ko'y kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon at paano niya nalaman na bibisita ang anak ko kung hindi ko pa yun sinasabi kahit kanino? Pagka-uwi ko mula sa tindahan, hindi maalis sa isip ko ang mga sinabi ng matandang babae. Ang buhay ko ang nakasalalay dito, tila isang eksena mula sa pelikula. Pinilit kong iwaksi ito sa aking isipan, marahil ay dala lang iyon ng kanyang pagkalito o baka naman may nakita siyang kung ano sa aking mukha na nagpaalala sa kanya ng isang bagay mula sa nakaraan. Tumunog ang aking telepono noong umagang iyon at ang boses sa kabilang linya ay ang anak kong si Marco. "Pa, dadaan ako dyan mamayang gabi," sabi niya. "May kailangan lang akong i-check." Nagulat ako. 3 buwan na siyang hindi dumadalaw nang hindi ko niyayaya. Kadalasan ako pa ang tumatawag para lang mangumusta at ang mga sagot niya ay laging maikli at nagmamadali. Kaya naman ang biglaang pagtawag niya ay parehong nakakatuwa at nakakapagtaka. Bandang 6:30 ng gabi, sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan, isang pamilyar na sinag ng ilaw ang tumama sa dingding ng aking sala. Ang itim na sasakyan ni Marco ay dahan-dahang pumasok sa aming driveway. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng malalim na marka sa nagpuputik na lupa. Bago pa man siya makakatok, pinuksan ko na ang pinto. "Marco, anak ka, pumasok ka, baka magkasakit ka sa ulan." Sabi ko, sinusubukang itago ang pananabik sa aking boses. Pumasok siya, pinagpag ang tubig ulan mula sa kanyang jacket, ngunit hindi niya ito hinubad. Isang senyales na hindi siya magtatagal.
Sa edad na 38, ang anak ko ay tila naging isang estranghero. Ang dati niyang masayahing mukha ay napalitan ng isang seryosong anyo. Ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa telepono at ang kanyang kilos ay laging nagmamadali, na para bang may mas mahalaga siyang pupuntahan. Hindi ako magtatagal pa, sabi niya. Iniiwasan ang aking tingin. May business trip ako bukas ng umaga. Gusto ko lang i-check kung okay ka lang dito mag-isa. Sinabi niyang business trip. 1 linggo raw, baka 10 araw. Ang mga salitang iyon ay tila formal, ensayado. Ang pag-aalala niya ay hindi natural. May iba, may kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. Inilibot niya ang kanyang tingin sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay sandaling tumitig sa larawan naming mag-asawa. Ang larawan ni Elena. Bago ito napunta sa bintanang nakaharap sa bakuran sa likod. Ang bakuran na ngayon ay puno ng putik, mga dahon, at mga basag na sanga dahil sa bagyo. Ang lala ng daan, siguradong bukas pa ng umaga malilinis iyan, sabi niya habang nakatingin pa rin sa labas. Tapos lumingon siya sa akin. Pa, kailangan mong linisin ang driveway mamayang gabi bago pa tumigas ang putik. Napakunot ang noo ko. Mamayang gabi, Marco? Ang lakas pa ng ulan, delikado. Ngunit umiling siya at ang kanyang boses ay biglang tumigas. Gawin mo na mamaya pa, please. Hindi ka na bumabata. Paano kung may mangyaring emergency? Paano makakapasok ang ambulansya kung ganyang kadumi ang daan? Ang kanyang pag-aalala ay tila pilit. Masyadong ipinipilit. Bigla ang mga salita ng matandang babae ay bumalik sa aking isipan. Huwag mong lilinisin. Ang buhay mo ang nakasalalay dito. Kaya ko naman, sagot ko ng dahan-dahan. Okay lang ako. Ngunit hindi siya tumigil. Lumapit pa siya sa akin. Sigurado ka pa, mag-isa ka lang dito, di ba? Wala namang ibang titingin sa'yo. Yung mga Andersons, nasa Amerika sila ngayon, tama? Paano niya nalaman yon? Ang mga Andersons ay ang aming dayuhang kapitbahay na umuwi muna sa kanilang bansa. Tumawag ako sa kanila noong 1 linggo, paliwanag niya, para masigurong may magbabantay sa'yo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Tumawag siya sa mga kapitbahay ko? Para saan? Ang bawat tanong niya ay tila isang piraso ng isang palaisipan na ayaw kong buuin. Tinatanong niya kung mag-isa ako. Kinukumpirma niya na walang ibang nakabantay. At pinipilit niya akong lumabas at maglinis sa gitna ng bagyo. Kaya kung alagaan ang sarili ko, Mark, mariin kong sabi. Ngunit hindi pa rin siya natinag. Basta linisin mo na lang ang driveway pa, please, bago ka matulog. Muli niyang sinulyapan ang kanyang telepono at kumunot ang kanyang noo. Kailangan ko nang umalis. Maaga ang flight ko bukas. Flight? Tanong ko. Akala ko ba magdadrive ka lang? Nag-alinlangan siya sandali. Magdadrive ako papuntang Clark ngayong gabi. Doon ang flight ko. Naglakad na siya papunta sa pinto at sumunod ako. Marco, tawag ko. Sigurado ka bang okay ka lang? Tumingin siya sa akin. At sa isang saglit, sa ilalim ng dim na ilaw ng aming pasilyo, nakita ko ito. Nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na nagpakilabot sa akin. Desperasyon at takot. Promise me pa, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Linisin mo mamaya. Ang mga salita ng matanda ay umaling-aungaw sa aking tainga na parang isang kampana ng simbahan na nagbababala. Hindi ako sumagot ng oo. Titingnan ko, sabi ko na lang. Mag-iingat ka sa biyahe, anak. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tinitigan niya ako, ang kanyang panga ay naninigas. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Pinanood ko ang mga pulang ilaw ng kanyang sasakyan hanggang sa lamunin ito ng dilim at ng malakas na ulan. Isinara ko ang pinto at agad itong nilak. Tiningnan ko pa ang deadbolt, 2 beses. Tumayo ako sa gitna ng sala, pinakikinggan ang bawat kaluskos ng bahay, ang bawat ugong ng hangin. Mali. Mayroong napakamali. Ang pagbisita ni Marco, ang pagpupumilit niya sa paglilinis, ang mga tanong niya kung sino ang kasama ko. Lahat ay mali. Naglakad ako papunta sa bintana sa likod at tiningnan ang aking bakuran. Ang putik ay parang isang blangkong papel. Walang marka, walang bakas, payapa. Ang pala ko ay nakasandal sa pader ng garahe, madaling kunin. At sa gitna ng katahimikan, ang babala ng matanda ay bumalik, paulit-ulit na humahalo sa imahe
ng desperadong mukha ni Marco. Iniwan ko ang pala kung nasaan ito. Ang gabing iyon ay ang magiging pinakamahabang gabi ng aking buhay. Ang gabing iyon ay parang walang katapusan. Ang bawat ugong ng hangin ay parang isang bulong. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aming yero ay parang mga yabag. Hindi ako nakatulog. Nakahiga lang ako sa dilim, nakikinig, naghihintay. Naghihintay sa kung anong hindi ko alam. Ang mga salita ng matanda at ang mukha ni Marco ay nagpapalit-palitan sa aking isipan. Ang buhay mo ang nakasalalay dito. Promise me, pa, linisin mo mamaya. Bakit? Ano ang koneksyon? Pinilit kong isipin na baka nag-aalala lang talaga si Marco. Baka totoo ngang para sa kaligtasan ko ang gusto niya. Ngunit may isang bahagi sa akin, isang boses sa aking kalooban na nagsasabing mali ako, na ang instinct ko ay tama, na may panganib na paparating. Pagsikat ng araw, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang uri ng katahimikan na sumusunod sa isang malakas na bagyo, kung kailan ang buong mundo ay tila humihinga ng malalim sa ilalim ng kumot ng pinsala at katahimikan. Humupa na ang bagyo. Dahan-dahan akong bumangon, ang aking likod ay nananakit dahil sa tensyon ng magdamag. Naglakad ako pababa papunta sa kusina. Ang unang liwanag ng umaga ay sumisilip sa mga bintana, nagbibigay liwanag sa alikabok na lumulutang sa hangin. Nagsalang ako ng tubig para sa kape, isang ritual na ginagawa ko araw-araw, isang ritual na nagbibigay ng pakiramdam ng normalidad. Habang naghihintay na kumulo ang tubig, lumapit ako sa bintana ng kusina na nakaharap sa aming hardin. Hinawi ko ang kurtina at doon ko ito nakita. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Mga bakas ng paa, malinaw, malalim. Mga bakas ng paa na bumabagtas sa malambot at basang putik ng aking bakuran. Hindi iyon sa akin. Hindi ako lumabas mula pa kahapon ng hapon. Hindi rin yun sa kartero. Ang mga bakas na ito ay nagmula sa gate sa gilid, hindi sa pangunahing daanan sa harap. Ang aking kamay ay nanigas sa kurtina. Ang aking mga mata ay sinundan ang landas ng mga bakas. Mula sa gate sa gilid, dumiretso ito papunta sa bahay. At hindi lang basta dumiretso, umikot ito. Metodikong umikot sa buong paligid ng bahay, humihinto sa bawat bintana sa unang palapag, sa bintana ng sala, sa bintana ng kusina kung saan ako nakatayo ngayon. At umikot ito papunta sa likod, kung nasaan ang bintana ng aking kwarto. Naglakad ako na para bang lumulutang papunta sa bintana ng aking silid tulugan. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng napakabilis, na parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang mga bakas ng paa ay dumating mismo sa ilalim ng bintana. Napakalapit, sapat na para kung sino man ang may-ari ng mga bakas na iyon ay makasilip sa loob. Sapat na para makita niya akong natutulog. At habang tinititigan ko ang mga bakas, may isa pang bagay na nakakuha ng aking pansin. Ang aking hininga ay naputol. Sa putik sa ilalim mismo ng frame ng bintana, may mga marka ng pagkaskas na parabang may sumubok sa bintana, na parabang may gumamit ng kung anong kasangkapan para subukang buksan ito. Sinusuri kong nakalak. Ang mga bakas ng paa ay napakalaki. Siguro size 13 o baka mas malaki pa. Malalim ang pagkabaon na nagpapahiwatig na ang nagmamay-ari nito ay isang lalaking mabigat at malaki ang katawan. Ang kanyang mga hakbang ay malalapad, kampante at sinadya. Hindi ito kilos ng isang ordinaryong magnanakaw. Ito ay kilos ng isang taong alam ang kanyang kinagawa. May isang tao na naglakad sa paligid ng bahay ko kagabi habang ako ay mahimbing na natutulog. Tinitingnan ang mga bintana, sinusubukan ang mga kandado. Naghahanap ng paraan para makapasok. Ang mga wings ko ay mga tuhod ay nanghina. Napakapit ako sa pader para suportahan ang aking sarili. Ang malamig na katotohanan ay bumagsak sa akin na parang isang pader na gumuho. Kung nilinis ko ang driveway, kung sinunod ko ang sinabi ni Marco, ang mga bakas na ito ay mawawala. Matatabunan ng sarili kong mga bakas. Masisira ng aking pala. Hindi ko kailanman malalaman na may nagtangkang pumasok.
Hindi ko kailanman malalaman na ang aking buhay ay nasa panganib. Iisipin ko lang na isa iyong normal na gabi at marahil sa susunod na gabi, babalik siya. At sa pagkakataong iyon, baka hindi na siya mabigo. Sumigaw ang takure. Napatalon ako sa gulat na para bang may bumaril sa akin. Pinatay ko ito gamit ang nanginginig kong mga kamay. Sino? Bakit? Anong kailangan nila sa isang matandang tulad ko? At paano? Paano sa pangalan ng Diyos nalaman ng matandang babae sa tindahan na mangyayari ito? Ang kanyang mukha ay biglang sumulpot sa aking isipan, ang kanyang matalim na mga mata. Ang buhay mo ang nakasalalay dito. Ang pagbisita ni Marco, ang pagpupumilit niya, ang mga tanong niya, ang desperasyon sa kanyang mga mata? Promise me pa, ang lahat ng ito ay umikot sa aking isipan, isang nakakalulang ipo-ipo ng takot at pagdududa. Ang mga bakas ng paa ay hindi nagsisinungaling. May isang tao dito, isang taong umikot sa bahay ko na parang isang lobo na sinusukat ang kanyang biktima. At si Marco, ang sarili kong anak, ay gusto niyang burahin ko ang ebidensya bago ko pa man ito makita. Hindi maaari. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap ko, malinaw na parang sikat ng araw. Ang mga bakas ay sariwa pa. Walang bagong ulan na bumagsak mula nang huminto ang bagyo hating gabi. Kung sino man ang gumawa nito, dumating siya pagkatapos noon, sa kalaliman ng gabi, sa dilim. Habang ako ay natutulog, walang kamalay-malay. Tiningnan kong muli ang mga marka sa ilalim ng bintana ng aking kwarto. Sinubukan nilang pumasok kung ang bintanang iyon ay hindi nakalok. Kinapa ko ang aking telepono sa bulsa ng aking bathrobe. May isang tao akong kailangang tawagan, isang taong mapagkakatiwalaan ko. Ang kanyang pangalan ay Lieutenant Samuel Santos. 20 taon na siyang pulis sa aming lugar. Siya ang tumulong sa akin noong mga unang buwan pagkamatay ni Elena, isang mabuting tao. Isang taong alam mong hindi ka pababayaan. Hinanap ko ang kanyang numero. Ang aking hinlalaki ay nag-alinlangan sa ibabaw ng call button. Hindi ito isang simpleng biruan ng mga teenager. Hindi ito mga bakas ng paa ng mga bata. Ito ay iba, isang bagay na nagpapabuhol sa aking sikmura sa takot na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming dekada. Ang mukha ng matanda ay muling nag-flash sa aking isipan. Ang kanyang malinaw mapanuring mga mata, nakita niya ito. Kahit paano sa isang paraan na hindi ko maintindihan, at iniligtas niya ako. Pinindot ko ang dial. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang may nakadagan sa dibdib ninyo? Yung tipong kahit anong pilit ninyong huminga ng malalim, parang kulang pa rin ang hangin na pumapasok. Ganoon ang naramdaman ko noong gabing iyon. Matapos kong makita ang mga bakas sa aking hardin, hindi na mapakali ang aking mga kamay. Nanginginig ako, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa takot na bumabalot sa aking buong katawan. Agad kong kinuha ang aking telepono. Sa totoo lang, muntik ko pa itong mabitawan dahil sa sobrang kaba. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Kailangan kong tumawag ng tulong, pero hindi kung kani-kanino lang. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kailangan mo ay ang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang taong kilala mo na noon pa man. Kaya naman, ang una kong tinawagan ay walang iba kundi si Teniente Santos. Si Teniente Santos ay hindi lang basta pulis sa aming bayan. Matagal ko na siyang kakilala. Bata pa siya noon, nakikita ko na siyang tumatakbo dyan sa kalsada. Ngayon, isa na siyang respetadong opisyal. Alam kong siya ang makatutulong sa akin. Siya ang taong may malasakit sa mga matatandang katulad ko. Ilang ring pa lang, sumagot na siya. Nang marinig ko ang boses niya sa kabilang linya na parang boses ng isang ama na handang tumulong, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat, lahat-lahat, mula sa kaluskos na narinig ko hanggang sa mga kakaibang bakas ng paa sa aking bakuran. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako, na mag-isa lang ako sa bahay. Hindi siya nag-atubili. Ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang boses. Sabi niya, papunta na siya, huwag daw akong lalabas. Isara daw ang lahat ng pinto at pintana at iyon nga ang ginawa ko. Habang naghihintay,
nakaupo lang ako sa aking lumang sofa. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Ang bagal ng oras. Parang ang bawat minuto ay isang oras ang itinatagal. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita ko na ang ilaw ng sasakyan ng pulis na tumatama sa aking bintana. Salamat sa Diyos, dumating na sila. Pagkabukas ko ng pinto, nandoon si Teniente Santos. Kasama niya ang isa pang pulis. Pero ang tingin ko ay nakatuon kay Santos. Ang presensya niya ay nagbigay sa akin ng tapang. Agad siyang lumapit sa akin, hindi bilang isang pulis kundi bilang isang kaibigan. Tinanong niya kung ayos lang ba ako, kung nasaktan ba ako. Umiling ako, ayos lang ako sa pisikal, pero ang isip ko ay gulong-gulo. Hindi kami nag-aksaya ng panahon, dinala ko sila agad sa hardin, sa likod ng bahay kung saan ko nakita ang mga bakas. Madilim na sa labas pero dala nila ang malalakas na flashlight. Ang liwanag nito ay humawi sa dilim ng gabi. Itinuro ko ang lugar. Doon, sa malambot na lupa malapit sa pader. Doon ko nakita ang mga yapak. Lumuhod si Teniente Santos. Sinuri niyang mabuti ang lupa, tahimik lang kami. Ang naririnig ko lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang aking sariling paghinga. Pinanood ko ang bawat galaw niya, maingat, seryoso. Para bang binabasa niya ang kwento na nakasulat sa putik. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo siya at tumingin sa akin. Ang mukha niya ay seryoso, mas seryoso kaysa kanina. Sabi niya sa akin, "Mang Arturo, tignan ninyo ito." Lumapit ako ng kaunti. Itinuro niya ang lalim ng bakas sa lupa. Hindi ito basta-basta bakas, paliwanag niya. Ang boses niya ay mahinahon pero may diin. Tignan ninyo ang lalim ng pagkakabaon ng sapatos sa lupa. Ibig sabihin nito, mabigat ang taong gumawa nito. Isang malaking lalaki. Napalunok ako. Malaking lalaki. Ibig sabihin kung nagpang-abot kami kanina, wala akong laban. Isa lang akong matanda. Mahina na ang mga tuhod. Nagpatuloy si Teniente Santos sa pagsasalita. Sabi niya, ang klase ng sapatos na ginamit ay hindi tsinelas o ordinaryong sapatos pang-alis. Ito ay bota. Mga botang ginagamit ng mga taong handa sa trabaho o handa sa gulo. Mas lalo akong kinabahan. Kasi kung ordinaryong magnanakaw lang yon, bakit nakabota? Bakit parang pinaghandaan? Tumingin sa akin si Teniente Santos ng diretso sa mata. Ito ang sandaling hindi ko makakalimutan. Ang sandaling nagbago ang pananaw ko sa nangyari. Sabi niya, "Mang Arturo, makinig kayo sa akin. Base sa nakikita ko, hindi ito simpleng akyat bahay. Hindi ito yung magnanakaw na naghahanap lang ng makukuha sa sampayan o sa labas ng bahay. Ang taong ito, pumasok siya dito na may tiyak na pakay. Pakay, tiyak na pakay. Ang mga salitang yon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Sinubukan niyang pumasok pero umatras, dagdag pa ni Santos. Bakit siya umatras? Siguro may narinig siya o siguro tinitignan niya lang muna ang lugar. Nagmamanman. Ibig sabihin, babalik siya. Doon ko napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito biro, hindi ito guni-guni ng isang ulyanin na matanda. Totoo ito. May nagtatangkang pumasok sa pamamahay ko at hindi lang basta pagnanakaw ang motibo. Opisyal na itong investigasyon ngayon, sabi ni Teniente. Kumuha sila ng mga litrato, sinukat nila ang mga bakas. Nilagyan nila ng mga marka ang lugar. Habang pinapanood ko sila, naisip ko ang aking yumaong asawa. Kung nandito siya, siguro matatakot din siya, pero siguro mas magiging matapang ako para sa kanya. Ngayon, kailangan kong maging matapang para sa sarili ko. Bago umalis si Teniente Santos para i-report ang insidente sa istasyon, hinawakan niya ang balikat ko, isang mahigpit na hawak. "Huwag kayong mag-alala, Mang Arturo," sabi niya, "hindi namin ito pababayaan. At mag-iiwan ako ng mga tanod na magro-ronda dito sa inyo ngayong gabi. Hindi kayo nag-iisa." Ang mga salitang iyon, "hindi kayo nag-iisa," ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Sa mundong ito na minsan ay parang nakakalimutan na kaming mga matatanda, masarap isipin na may mga tao pa ring handang tumulong at magmalasakit. Pumasok ako sa loob ng bahay nang umalis sila, pero iba na ang pakiramdam ng bahay. Dati, ito ang aking santuwaryo, ang aking ligtas na lugar. Ngayon, parang bawat sulok ay may nagtatagong mata.
pero kailangan kong maging matatag. Nagsisimula pa lang ang laban at kailangan kong alamin kung sino ang taong iyon at bakit niya ako ginaganito. Kinaumagahan, maagang bumalik si Teniente Santos. Hindi pa nga ako nakakapagkape ng husto ay narinig ko na ang katok niya sa pinto. Maganda ang sikat ng araw pero nananatiling madilim ang aking pakiramdam dahil sa nangyari kagabi. May dala siyang balita. O mas tamang sabihin, may dala siyang plano. Mang Arturo, bati niya sa akin ng may paggalang. Kailangan nating pumunta sa kapitbahay niyo kay Aling Rosa, si Aling Rosa. Ang mabait kong kapitbahay sa tapat. Isang masayahin at medyo madaldal na ginang pero nasa lugar naman ang kanyang daldal. Madalas kaming magpalitan ng ulam kapag may okasyon pero hindi ko alam na makakatulong pala siya sa akin sa ganitong paraan. Ipinaliwanag ni Teniente na napansin nila na may CCTV camera si Aling Rosa na nakatutok sa kalsada. Sakop nito ang harap ng bahay ko. Ito ang makabagong teknolohiya na minsan ay hindi ko na naiintindihan pero ngayon ay ipinagdarasal kung gumana sana ng maayos. Naglakad kami papunta sa bahay ni Aling Rosa. Ilang hakbang lang naman. Tiloes, pagdating namin doon, sinalubong kami ni Aling Rosa ng nag-aalalang muka. Nabalitaan na pala niya ang nangyari. Alam niyo naman sa probinsya, mabilis lumipad ang balita. Naku, Mang Arturo, bungad niya agad. Diyos ko po, buti na lang at walang nangyaring masama sa inyo. Handa akong tumulong. Anong kailangan niyo? Napakabuti talagang tao. Sinabi ni Teniente Santos na kailangan naming makita ang video mula sa kanyang CCTV kagabi. Agad-agad kaming pinapasok ni Aling Rosa sa kanilang sala. Inalok pa kami ng kape at tinapay pero magalang kaming tumanggi. Ang isip namin ay nasa investigasyon. Humarap kami sa isang monitor. Medyo malabo ang aking paningin kaya kinailangan ko pang ilabas ang aking salamin sa bulsa at punasan ito ng maigi. Kinakabahan ako sa kung ano ang makikita namin. Sinimulan ni Aling Rosa at ng kanyang anak na lalaki ang pagkalikot sa computer. Pindot dito, pindot doon, ang bilis ng mga kamay nila. Kami naman ni Teniente ay tahimik na naghihintay sa likod nila. Ito po, sabi ng anak ni Aling Rosa. Ito yung oras na sinabi niyo, Teniente, 2:00 ng madaling araw. Sa screen nakita ko ang aking bahay, madilim, tahimik, walang gumagalaw. Parang ang payapa tignan, pero alam ko na sa mga sandaling iyon, gising ako at nanginginig sa takot sa loob. Maya-maya pa, may dumating, isang itim na sasakyan, isang kotse. Dahan-dahan ang takbo nito, napansin agad ni Teniente Santos ang isang detalye. Tignan nyo, turo niya sa screen. Walang ilaw, nakapatay ang headlights ng sasakyan. Tama siya, nakapatay ang ilaw. Tanging ang liwanag lang mula sa poste ng kuryente ang nagbigay ng hugis sa sasakyan. Gumapang ang kilabot sa aking batok. Ang sino mang nagmamaneho nang walang ilaw sa gitna ng gabi ay tiyak na may masamang balak. Ayaw niyang makita, ayaw niyang mapansin. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng aking gate. Nanikip ang dibdib ko. Ito na, makikita ko na ang mukha ng demonyo. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang lalaki ang bumaba, kahit sa video, kitang-kita ko ang laki niya, matangkad. Malapad ang balikat. Tulad ng sinabi ni Teniente kagabi base sa mga bakas ng paa, isa itong malaking tao. Nakasuot siya ng madilim na jacket at sombrero. Hindi makita ang mukha niya dahil nakayuko. Lumapit siya sa aking gate. Sinubukan niyang buksan ito. Pagkatapos, umikot siya sa gilid, doon sa may mababang pader kung saan siya nakapasok sa hardin. Nawala siya sa video ng ilang minuto. Ito yung mga oras na narinig ko ang mga kaluskos. Yung mga oras na akala ko ay katapusan ko na. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita namin siyang bumalik. Mabilis ang lakad, parang nagmamadali. Sumakay siya ulit sa kotse. I-pause mo dyan, itigil mo sandali, utos ni Teniente Santos. Mabilis at malakas ang boses niya. Huminto ang video, naka-freeze ang imahe sa screen. Ang kotse ay paalis na. Sa likod ng sasakyan, tinamaan ng kaunting liwanag. Ang plaka. Malabo ito, hindi gaanong klaro, pero hindi sumuko si Teniente. Pwede ba nating palakihin ito? I-zoom natin, sabi niya sa anak ni Aling Rosa. Pinalaki nila ang imahe, unti-unti. Mula sa pagiging malabo, nagkaroon ng hugis ang mga letra at numero.
Hindi namin nabasa ang lahat, pero may nakita kami. Ang huling tatlong numero, klarong-klaro, 7, 4 ba, 8, dahan-dahang basa ni Teniente Santos, 7, 148. Napatingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya, isang ngiti ng tagumpay. Mayroon na tayong hawak, Mang Arturo, sabi niya. Malaking bagay ito. Kahit hindi buo ang plaka, alam na natin ang uri ng sasakyan at ang huling mga numero. Mapapaliit nito ang ating paghahanap. Nakahinga ako ng maluwag sa wakas. Hindi na lang ito basta hula, hindi na lang ito basta kutob. May ebidensya na kami, isang matibay na ebidensya na magagamit namin para mahuli ang taong ito. Pinasalamatan namin ng husto si Aling Rosa. Halos maiyak ako sa tuwa habang kinakamayan siya. Ang simpleng CCTV pala niya ang magiging susi sa kaligtasan ko. Ito ang kagandahan ng may mababait na kapitbahay. Sa oras ng kagipitan, sila ang iyong sandalan? Habang naglalakad kami pabalik sa aking bahay, naramdaman ko na medyo bumibilis na ang tibok ng puso ko pero hindi na dahil sa takot. Dahil na ito sa pag-asa, alam kong hindi pa tapos ang laban. Alam kong nariyan pa rin ang panganib. Pero ngayon, alam ko na may laban kami. Ang 748, paulit-ulit ko itong binabanggit sa isip ko. Iyan ang numero ng aking kaligtasan at sisiguraduhin kong mahahanap namin kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyang iyon. Hindi ako papayag na saktan nila ako o ang sino mang mahal ko sa buhay. Tumingin ako sa langit. Maliwanag na ang araw at sa kauna-unahang pagkakataon mula kagabi, naramdaman kong ligtas ako. Magsisimula na ang tunay na paghahanap at handa na ako. Ang mga oras na lumipas pagkatapos umalis ni Lieutenant Santos at ng kanyang mga kasama ay tila gumapang ng napakabagal. Ang aking bahay na dati ay isang kanlungan ng kapayapaan at mga alaala ay biglang naging isang kulungan. Isang kulungan na gawa sa takot. Bawat tunog sa labas, ang kaluskos ng mga dahon, ang tahol ng aso sa malayo, ang pagdaan ng isang tricycle ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Ang patrol car na nakaistasyon sa tapat ng kalsada ay nagbibigay ng kaunting kapanatagan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang malamig na kaba na bumabalot sa aking puso. Sino? Sino ang may nais na saktan ako? At bakit? Paulit-ulit kong tinanong ang aking sarili. Inisip ko ang lahat ng mga taong nakasalamuha ko sa aking buhay. Mayroon ba akong nakaaway sa negosyo noon? Isang malayong kamag-anak na may sama ng loob? Ngunit wala. Wala akong maisip na sino mang may ganitong klase ng galit sa akin. Ang katahimikan ay binasag ng pagring ng aking telepono bandang tanghali. Nakita ko ang pangalan ni Lieutenant Santos sa screen. Agad kong sinagot, ang aking kamay ay bahagyang nanginginig. Mang Arturo, sabi niya, at ang tono ng kanyang boses ay seryoso, walang bahid ng anumang magandang balita. May resulta na kami, ang pangalan ng lalaki ay Rico Vargas. Huminga ako ng malalim, hinahanda ang aking sarili sa susunod niyang sasabihin. Sino siya? Tanong ko. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang pinipili niyang mabuti ang kanyang mga salita. Mang Arturo, si Rico Vargas ay hindi isang ordinaryong magnanakaw. Mayroon siyang mahabang listahan ng mga kaso, assault, extortion, pananakit, 2 beses na siyang nakulong. Isa rito sa Laguna at isa sa Maynila. Nakalaya siya 18 buwan na ang nakakaraan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. Hindi ito isang simpleng magnanakaw na naghahanap ng pagkakataon. Ito ay isang profesional, isang taong sanay sa karahasan. Ang ibig mong sabihin, hindi ko matapos ang aking sasabihin. Si Santos na ang nagpatuloy para sa akin, ang kanyang boses ay mababa at mariin. Ang ibig kong sabihin, Mang Arturo, si Rico Vargas ay isang taong binabayaran para gawin ang isang trabaho, isang maruming trabaho. Siya ang tipo ng tao na kinukuha mo kapag gusto mong lutasin ang isang problema. Lutasin ang isang problema, lutasin ang isang problema. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ako ang problema na kailangang lutasin. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila ng lamig. Hindi ito pagnanakaw, ito ay pagpatay. May nag-utos sa kanya na pumunta sa bahay ko. May nagbayad sa kanya para saktan ako, or mas malala pa.
Pero bakit? Wala akong kaaway, sabi ko. Ang aking boses ay halos pabulong na. Iyan ang sinusubukan naming alamin, sagot ni Santos. Pero Mang Arturo, kailangan nating isipin na seryoso ito. Ang mga taong tulad ni Vargas, hindi sila basta-basta sumusuko. Kung may trabahong hindi niya natapos, babalikan niya iyon. Ang imahe ng mga bakas ng paa sa ilalim ng bintana ng aking kwarto ay bumalik sa aking isipan. Ang mga marka ng pagkaskas, ang determinasyon na makapasok. Natagpuan namin ang motel na tinutuluyan niya, patuloy ni Santos. Isang maliit na motel sa tabi ng highway. 3 araw na siyang naka-check-in doon, nagbayad ng cash. Gumagamit ng peking pangalan pero nakilala siya ng desk clerk mula sa litrato. 3 araw, sakto. Dumating siya bago pa man ako binigyan ng babala ng matandang babae. Bago pa man dumating si Marco, ang lahat ay tila konektado, isang madilim na plano na unti-unting nabubuo sa harap ko. Mayroon pa, dagdag ni Santos, nakuha namin ang kanyang mga phone records, may isang tawag siyang ginawa bandang 11:30 kagabi. Bago mismo siya pumunta sa bahay ninyo, sinusubukan pa naming i-trace kung kanino galing ang tawag, pero malinaw na may nag-utos sa kanya. May nagbigay sa kanya ng address mo, may nag-utos sa kanya. Ang tanong ay, pumalik, mas malakas, mas nakakatakot. Sino? Sino ang nakakaalam ng address ko? Sino ang nakakaalam na mag-isa lang ako? Ang mukha ni Marco ay biglang sumagi sa aking isipan. Ang kanyang mga tanong, ang kanyang pagpupumilit, ang desperasyon sa kanyang mga mata. Mabilis kong iwinaksi ang ideya, hindi, imposible. Anak ko siya, hindi niya kailanman magagawa ang isang bagay na ganito. Mang Arturo, nakikinig ka pa ba? Tanong ni Santos. Opo, sagot ko, pilit na pinatatag ang aking sarili. Kailangan mong makinig ng mabuti, utos niya, manatili ka sa loob. I-lock mo ang lahat ng pinto at pintana. Maglalagay ako ng isang pulis sa labas ng bahay mo buong araw at buong gabi. Kung lalapit man lang si Vargas sa Acacia Street, huhulihin namin siya. Ang kanyang boses ay nagbigay ng kaunting kapanatagan, ngunit ang takot ay nanatili. Sa tingin mo ba, babalik siya ngayong gabi? Tanong ko. Isang mahabang katahimikan. Sa tingin ko, sabi ni Santos sa wakas, binayaran siya para tapusin ang isang trabaho na hindi niya natapos. Kaya oo, sa tingin ko, babalik siya. Pagkatapos ng tawag na iyon, ang aking mundo ay tila lumiit hanggang sa 4 na sulok na lamang ng aking kusina. Umupo ako sa mesa, nakatitig sa wala, habang ang mga salita ni Lieutenant Santos ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Si Rico Vargas, isang bayarang kriminal, isang taong handang pumatay para sa pera, at may isang tao na nag-upa sa kanya para sa akin. Ang utak ko ay pagod na sa pag-iisip, sa paghahanap ng isang mukha, isang pangalan na maaaring iugnay sa panganib na ito. Ngunit sa bawat pag-ikot ng aking isipan, bumabalik ako sa isang imahe na pilit kong itinataboy. Ang mukha ng aking anak na si Marco. Ang kanyang pagbisita, ang kanyang mga kakaibang kilos. Hindi ko na kaya ang pag-upo lamang. Tumayo ako at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Bawat larawan sa dingding ay tila nangungusap sa akin. Ang larawan ng kasal namin ni Elena, masaya at puno ng pag-asa. Ang larawan ni Marco noong kanyang graduation sa kolehiyo, ang kanyang ngiti ay abot tenga, puno ng pangarap. Ako iyon. Ako ang nagtrabaho ng doble para mapagtapos siya. Ako ang sumuporta sa kanya sa bawat hakbang. Panong ang batang iyon ay naging ang estrangherong dumalaw sa akin kagabi? Ano ang nangyari? Ang pagmamahal ng isang magulang ay bulag, sabi nila. At sa sandaling iyon, natakot ako na baka ang pagmamahal ko ang naging dahilan ng aking pagkabulag sa katotohanan. Muling tumunog ang telepono bandang hapon. Si Lieutenant Santos ulit. Ang puso ko ay kumabog. Mang Arturo, sabi niya, may bago kaming impormasyon. Tungkol sa tawag na natanggap ni Vargas kagabi. Natahimik ako, naghihintay. Hindi namin matrace ang numero, isang burner phone. Ngunit mayroon kaming ideya kung kailan ito binili at kung saan. At may isa pang bagay, ang tawag ay kinawa mula sa isang cell tower na malapit lang sa lugar ninyo. Ang aking hininga ay halos maputol. Malapit lang. Ang ibig sabihin,
kung sino man ang tumawag ay nasa paligid lang kagabi. Mang Arturo, sabi ni Santos, ang kanyang boses ay mas malumanay ngayon na para bang naghahanda siya sa isang mahirap na tanong. Kailangan kong itanong ulit ito at kailangan kong maging tapat ka sa akin. Pag-isipan mong mabuti. Meron bang sinuman, kahit sino, na bumisita sa iyo kahapon? Ang tanong ay parang isang martilyo na pumukpok sa pader na itinatayo ko sa aking isipan. Ang pader ng pagtanggi. Alam ko kung ano ang kailangan kong sabihin. Ngunit ang pagsasabi nito ay parang isang pagtataksil, parang ako na mismo ang naglalagay ng aking anak sa panganib. Ngunit ang mga bakas ng paa sa labas ay nagsasabing mas malaki ang panganib na kinakaharap ko. Huminga ako ng malalim. Oo, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Mayroon, narinig ko ang pagtigil sa paghinga ni Santos sa kabilang linya. Ang anak ko, sabi ko. Si Marco, dumating siya bandang 6:30 kagabi. Ang unang pagbisita niya sa loob ng 3 buwan. Isinalaysay ko ang lahat, ang bawat detalye, ang kanyang pagmamadali, ang hindi niya paghubad ng jacket, ang kanyang mga tanong kung mag-isa lang ba ako, ang kanyang kaalaman tungkol sa pag-alis ng mga Andersons, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang paulit-ulit niyang pagpupumilit na linisin ko ang putik sa driveway. Galit siya noong sinabi kong maghihintay ako hanggang umaga. Pagtatapos ko, galit na galit. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang sumunod. Walang nagsasalita. Ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang lahat. Naramdaman ko ang pag-unawa ni Santos. Naramdaman ko ang pagkabit-kabit ng mga piraso ng palaisipan. Ang anak na nakakaalam na mag-isa lang ang ama. Ang anak na nag-uutos na burahin ang posibleng ebidensya. Ang anak na tumawag bago dumating ang isang bayarang kriminal. Hindi na kailangan pang sabihin ni Santos, alam ko na, at alam niya na alam ko na. Ang sakit ay hindi mailarawan. Para itong isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking buong katawan, pinaparalisa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Salamat sa impormasyon, Mang Arturo, sabi ni Santos sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng isang profesional na pakikiramay. Malaking tulong iyan sa investigasyon. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat. Basta manatili ka lang sa loob at mag-ingat. Pagkababa ko ng telepono, hindi na ako makatayo. Napaupo ako sa sahig, ang aking likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang hinala ay hindi na isang anino lamang sa dilim. Isa na itong halimaw na nakatayo sa aking harapan. Isang halimaw na may mukha ng aking sariling anak, ang batang binuhat ko sa aking mga bisig, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang batang pinangakuan kong hindi ko pababayaan, at ang lalaking iyon ay handang ipapatay ako para sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang pag-ibig ng isang ama ay naging isang sandata na ginamit laban sa akin. At sa gabing iyon, habang papalubog ang araw, naramdaman ko ang isang uri ng kalungkutan na mas malalim pa kaysa noong namatay si Elena. Dahil ito ay isang uri ng kamatayan, ang kamatayan ng tiwala, ng pagmamahal at ng pamilya. Ang sumunod na umaga ay dumating ng walang anumang insidente. Ang pulis sa labas ng aking bahay ay nanatili sa kanyang pwesto, isang tahimik na tagapagbantay. Ngunit ang kapayapaan sa labas ay kabaligtaran ng digmaan sa loob ko. Hindi ako natulog. Umupo lang ako sa aking paboritong silya, nakatingin sa madilim na bintana at inaalala ang bawat sandali ng buhay ni Marco. Hinahanap ko ang mga senyales, ang mga pahiwatig na napalampas ko. Kailan siya nagsimulang magbago? Kailan nagsimulang lumayo ang kanyang loob? Ang mga tanong ay walang sagot at ang bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Bandang 9:00 ng umaga, tumawag ang isang babae mula sa istasyon ng pulis. Hindi si Lieutenant Santos. Ang pangalan niya ay Detective Amanda Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Mr. Lawson, sabi niya, maaari po ba kayong pumunta dito sa istasyon? May ilang bagay lang po kaming kailangang ipakita sa inyo. Ang biyahe papunta sa istasyon ay parang isang panaginip. Ang mga puno, ang mga bahay, ang mga taong naglalakad sa kalsada, lahat ay tila malabo at malayo. Ang tanging malinaw sa aking isipan
ay ang takot sa kung ano ang naghihintay sa akin. Sinalubong ako ni Detective Reyes sa lobby. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang 30s, matalim ang mga mata at seryoso ang mukha. Dinala niya ako sa isang maliit na conference room. Walang laman ang kwarto kundi isang mesa at ilang upuan. Malamig, impersonal. Pinaupo niya ako at inilapag ang isang folder sa mesa. Mr. Lawson, alam kong mahirap ito, sabi niya nang may bahid ng simpatsya. Pero kailangan ninyong makita ito. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang papel, isang bank statement. Itinuro niya ang isang particular na transaksyon. Ang aking mga mata ay nanlabo habang binabasa ko ang mga detalye. Petsa, 2 araw bago ang insidente. Halaga, 250,000 piso, 250,000 pesos. Pangalan ng nagpadala, Marco A. Lawson. Ang pangalan ng aking anak, ang pangalan ng tatanggap, Rico Vargas. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Nakatitig ako sa papel, umaasang magbabago ang mga letra, umaasang isa itong pagkakamali. Baka hindi siya iyan, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Maraming Marco Lawson sa mundo, umiling si Detective Reyes. Ang account number ay tumutugma sa account ng anak ninyo, Mr. Lawson, na-verify na namin. Ang katotohanan ay parang isang pader na bumagsak sa akin. Ngunit hindi pa siya tapos. May inilabas pa siyang mga papel, mga printout ng mga text message. Ito ay mula sa burner phone ni Vargas at sa numero ng anak ninyo, sabi niya. Inilapit niya ito sa akin. Nanginginig kong binasa ang mga salitang malamig at digital, ngunit puno ng karahasan. Marco, siguraduhin mong mag-isa lang ang matanda, Rico? Oo, walang problema. Marco, kailangan magmukhang aksidente o nakawan lang. Walang dapat maghinala. Rico, alam ko ang trabaho ko. Ipadala mo na ang natitira. Marco, pagkatapos na, gawin mo na ngayong linggo. Ang matanda, ganun na lang ako para sa kanya. Hindi papa, hindi tatay. Ang matanda, isang bagay na kailangang alisin. Ang bawat mensahe ay parang isang patalim na paulit-ulit na itinarak sa aking puso. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Tumulo ang mga ito sa aking pisngi, mainit at mapait. Bakit? Iyon lang ang tanong na kaya kong bigkasin. Bakit? Si Detective Reyes ay huminga ng malalim. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Ang anak ninyo, Mr. Lawson, ay may malaking utang sa sugal. Ipinakita niya sa akin ang mga ebidensya, mga online na pustahan, mga record mula sa mga ilegal na pasugalan. Ang kabuuang halaga ay nakakagulat, 10 milyong piso, 10 million pesos. Paano nangyari ito nang hindi ko nalalaman? May mga nagbabanta na sa kanya, paliwanag ng detective. Mga loan shark. Sinasabi nilang sasaktan siya kapag hindi siya nakabayad. Desperado na siya. At doon sinabi niya ang huling piraso ng palaisipan. Ang bahay ninyo, Mr. Lawson, ay nagkakahalaga ng halos 30 milyong piso. Bilang nag-iisang anak, si Marco ang magmamana ng lahat. Ito sana ang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ang mga numero ay nagsayaw sa aking harapan. Ang bahay ko, ang buhay ko. Lahat ay naging isang simpleng transaksyon sa pera. Naalala ko noong bata pa si Marco pagkatapos mamatay ni Elena. Gabi-gabi siyang umiiyak, takot na maiwan mag-isa. Niyayakap ko siya at sinasabing, "Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka iiwan ni Papa. Lagi kitang aalagaan." Ang pangakong iyon, paano na uwi sa ganito? Ibibigay ko naman sa kanya ang bahay kung hiningi lang niya, bulong ko. Ang kailangan lang niya ay magsabi, ngunit hindi iyon ang gusto niya. Hindi lang ang bahay ang gusto niya. Gusto niyang mawala ako. Hindi sa isang nursing home, hindi sa ibang lugar. Mawala, purahin. "Paumanhin po, Mr. Lawson," sabi ni Detective Reyes. "Nasaan siya ngayon?" tanong ko. "May mga unit na kaming papunta sa apartment niya, pero may impormasyon kaming natanggap na nasa airport siya ngayon, sinusubukang umalis ng bansa." Umalis, tumakas. Pagkatapos ng lahat, tatakasan niya ang responsibilidad. Mahuhuli namin siya, tiniyak sa akin ng detective. Ang kumpirmasyon ay narito na, walang duda. Ang pagtataksil ay totoo at ganap. At ang sakit,
ang sakit ay isang bagay na dadalhin ko habang buhay. Natagpuan nila si Marco sa Ninoy Aquino International Airport. Hawak na niya ang kanyang boarding pass para sa isang flight papuntang Mexico. Sinusubukan niyang tumakas. Si Lieutenant Santos ang tumawag sa akin bandang 6:00 ng gabi. Hawak na namin siya, Mang Arturo, sabi niya. Dadalhin na siya dito sa istasyon ngayon. Kung gusto ninyong pumunta, hindi na niya kailangang tapusin. Papunta na ako, sabi ko. Kailangan ko itong makita. Kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pagdating ko sa istasyon, sinalubong ako ni Detective Reyes. Ang kanyang mukha ay maingat, walang emosyon. Nasa interrogation room na po siya, sabi niya. May observation room sa tabi, one-way glass. Hindi niya malalaman na nandoon kayo, maliban na lang kung gugustuhin ninyo. Tumango lang ako, hindi nagtitiwala sa aking boses. Dinala niya ako sa isang maliit at madilim na kwarto. Sa pamamagitan ng isang malaking salamin, nakita ko siya. Nakita ko si Marco. Nakaupo siya sa isang metal na mesa, ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa harapan niya. Tila siya lumiit. Ang dati niyang kumpiyansa ay nawala, napalitan ng isang anyo ng pagod at pagkatalo. Magulo ang kanyang buhok at namumula ang kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, mukha pa rin siyang anak ko. Pumasok si Detective Reyes sa interrogation room kasama ang isa pang opisyal. Agad na itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Kababaliwan ito, sabi niya kaagad. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyo na ginawa ko pero Marco Lawson, putol ni Detective Reyes, ang kanyang boses ay walang emosyon at profesional. Kinasuhan ka ng conspiracy to commit murder at solicitation of murder. Ang mukha ni Marco ay namutla. Meron kaming bank records na nagpapakita ng transfer ng 250,000 piso mula sa account mo papunta kay Rico Vargas. Meron kaming mga text message sa pagitan ng telepono mo at ng kanya. Meron kaming phone records. Hindi ko, ang mga salita ni Marco ay nauutal. Kalokohan ito, hindi ko gagawin yon. Inilatag ni Detective Reyes ang mga ebidensya sa mesa, isa-isa. Ang kopya ng bank transfer, ang mga print-out ng text message. Pinanood ko ang pagguho ng mukha ng aking anak. Pinanood ko siyang matanto na wala na siyang kawala. Wala akong choice, biglang sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sila, sasaktan nila ako. Ang mga taong iyon, hindi ninyo naiintindihan kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya nag-upa ka ng isang tao para saktan ang sarili mong ama? Tanong ng detective. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang mukha ni Marco ay nagbago. Ang takot ay napalitan ng isang uri ng pagmamatuwid. Nakatingga lang naman ang bahay. Tumaas ang kanyang boses. Matanda na siya. Hindi na niya kailangan ng lahat ng perang yon. Ako ang anak niya. Dapat lang na mapunta sa akin niyon. Kailangan ko na ngayon. At hindi niya maiintindihan. Ang aking mga kamay ay kumuyom. Hindi maiintindihan na para bang ako ang problema. Na para bang ako ang hindi makatwiran. Kaya binayaran mo si Rico Vargas para palabasin na isa itong aksidente, mahinang sabi ni Detective Reyes. Yumuko si Marco, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Sinabi ko sa kanya, sinabi kong dapat magmukhang natural. Isang pagkahulog, isang break-in, isang bagay na ganoon. Ayoko, ang kanyang boses ay basag. Ayokong masaktan siya. Napakabuti mo naman, Marco, sarkastikong sabi ng detective. Pagkatapos ay lumingon siya, tila nakatingin sa akin sa likod ng salamin. Ang ama mo, narito siya, nanonood siya. Ang ulo ni Marco ay biglang tumingala. Ang kanyang mga mata ay galit na naghanap sa paligid at huminto ito sa salamin kung saan ako nakatayo. Sa akin, Pa, ang kanyang boses ay maliit at basag. Pa, please, patawarin mo ako, desperado lang ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang mga taong iyon, sila, hindi ko na kaya pang makinig. Hindi ko na kayang panoorin siyang gumawa ng mga dahilan. Hindi ko na kayang marinig siyang gawing isang simpleng problema ang buhay ko na kailangan lang solusyonan. Tumalikod ako at naglakad papunta sa pinto ng observation room. Pagbukas ko, nandoon si Lieutenant Santos. Mang Arturo, sabi niya. Gusto ninyo po ba siyang kausapin?
Lumingon ako at sumulyap sa salamin sa huling pagkakataon, sa anak na pinalaki ko, sa batang minahal ko, sa lalaking nag-upa ng isang tao para tapusin ang aking buhay. Hindi, sabi ko ng mahina, ngunit may buong determinasyon. Wala na akong anak. Naglakad ako palabas ng istasyon ng pulis, patungo sa malamig na hangin ng gabi. Ang ulan ay tumila na, malinaw ang langit at ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakahinga ako ng maluwag. Sa aking likuran, narinig ko ang pagsigaw ni Marco ng aking pangalan, nagmamakaawa, humihingi ng tulong, hindi ako lumingon. Ang mga araw pagkatapos ng pag-aresto kay Marco ay naging malabo. Isang sunod-sunod na mga pag-uusap sa mga abogado, mga pahayag sa mga pulis, at mga gabing walang tulog. Mabilis na umusad ang kaso dahil sa bigat ng ebidensya, ang bank transfer, ang mga text message, ang testimonya ni Rico Vargas na nakipagtulungan sa mga piskal. Wala nang nagawa si Marco kundi umamin sa kasalanan. 25 taon, iyon ang sentensya. Posibilidad ng parol pagkatapos ng 15 taon. Si Rico Vargas naman ay nakakuha ng 30, walang parol. Hindi ako dumalo sa pagbasa ng hatol. Tinawagan na lang ako ng aking abogado para ibalita ang resulta. Nagpasalamat ako at ibinaba ang telepono. Walang kasiyahan. Walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang malalim at nakabibinging kalungkutan. Pagkatapos noon, ang bahay sa Acacia Street ay hindi na naging tahanan. Ang bawat sulok ay may dalang alaala, ngunit ang mga alaala ay nabahira na ng lason ng pagtataksil. Ang sala kung saan siya unang natutong maglakad, ngayon ay ang lugar kung saan niya ako tinanong kung mag-isa lang ako. Ang bakuran kung saan ko siya tinuruang magbisikleta, ngayon ay ang lugar kung saan sinubukan ng isang estranghero na pasukin ang aking kwarto. Hindi ko na kayang manatili roon. Kaya noong sumunod na buwan, ginawa ko ang desisyon. Ibinenta ko ang bahay. Ang lahat ng kasangkapan, ang mga bagay na pinag-ipunan namin ni Elena, sa loob ng maraming taon, ipinamigay ko sa simbahan at sa mga nangangailangan. Isang maleta lang ng damit, ilang mga lumang litrato, at ang alaala ng aking asawa ang dinala ko. Lumipat ako sa isang maliit na condo unit sa lungsod, malapit sa Lawa. Isang kwarto lang, sapat na para sa isang matandang nagsisimula muli. Sa mga unang linggo, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Ang tanging kasama ko ay ang tanawin ng tubig mula sa aking maliit na balkonahe at ang mga multo ng nakaraan. Ang pamilya Andersons mula sa dati kong kapitbahayan ay tumatawag linggo-linggo para mangumusta. Si Aling Rosa, ang kapitbahay kong may CCTV, ay nagpapadala ng pagkain tuwing linggo. Ang kanilang kabutihan ay isang sinag ng liwanag sa madilim na panahong iyon. Ngunit alam kong hindi ako maaaring manatili sa ganoong kalagayan. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong mabuhay. Isang araw, habang namimili ako sa isang maliit na grocery na malapit sa aking kondo, nakakita ako ng isang anunsyo na nakapaskil sa bulletin board, isang community group sa isang senior center, isang lugar para sa mga tulad ko. Noong una, nag-alinlangan ako. Ngunit may isang boses sa aking isipan, marahil ay ang boses ni Elena, na nagsasabing subukan ko. Kaya isang Martes ng umaga, naglakas loob akong pumunta. Ang senior center ay isang simpleng gusali, ngunit puno ito ng buhay. May mga naglalaro ng mahjong, may mga nagsasayaw ng ballroom, at may isang grupo ng mga kalalakihan na seryosong nakatutok sa isang chessboard. Isang lalaking may makapal na salamin ang lumingon sa akin. Bagong mukha, sabi niya nang may ngiti. Marunong kang mag-chess? Doon ko nakilala si Mang Nestor, si Catonio, si Mang Cesar at si Lito. Sila ang naging mga kasama ko tuwing Huwebes ng hapon. Naglalaro kami ng chess, nagkakape at nagkukwentuhan tungkol sa buhay, tungkol sa aming mga apo, sa mga sakit-sakit sa katawan at sa mga masasayang araw ng aming kabataan. Walang nagtanong tungkol sa nakaraan ko, walang awa, tanging pagkakaibigan. Dahil sa kanila, nagkaroon ako ng lakas ng loob na subukan ang iba pang mga bagay. Sumali ako sa isang painting class na tinuturuan ng isang
masayahing ginang na nagngangalang Tita Bing. Nalaman ko na wala akong talento sa pagpipinta ng mga tanawin, ngunit medyo magaling pala ako sa pagguhit ng mga mukha. Ang bawat guhit ay isang paraan para ilabas ang mga emosyong hindi ko masabi. Nakilala ko rin si Barbara, ang librarian sa aming lokal na aklatan. Nang malaman niyang marami akong libreng oras, inalok niya akong maging voluntaryo. 3 beses sa isang linggo inaayos ko ang mga libro, tinutulungan ang mga batang mahanap ang mga kwentong kanilang gusto. Ang trabaho ay simple, tahimik, at nakapagbibigay ng kapayapaan sa aking isipan. Dahan-dahan, ang aking mundo ay muling nagkaroon ng kulay. Ang bawat bagong kaibigan, bawat bagong aktibidad, ay isang sinulid na humahabi sa isang bagong buhay. Isang umaga, habang naglalakad ako pabalik sa aking kondo, napadaan ako sa grocery store at bigla naalala ko ang lahat. Ang simula ng lahat, ang matandang babae, ang kanyang mga mata, ang kanyang babala. Pumasok ako sa loob. Si Bea, ang batang kahera mula sa tindahan ni Aling Nena, ay nandoon din pala. Nagkataon na lumipat din siya ng trabaho. Mang Arturo, pati niya ng may ngiti, kamusta na po kayo? Nagkwentuhan kami sandali at bago ako umalis, tinanong ko siya, Bea, natatandaan mo ba yung matandang babae sa tindahan ni Aling Nena, yung tinulungan kong magbayad noong kasagsagan ng bagyo? Ang ngiti ni Bea ay dahan-dahang nawala. Opo naman, sabi niya, yun po ang pinagtataka ko hanggang ngayon. 6 na taon po akong nagtrabaho doon, pero yung araw lang na iyon ko siya nakita, hindi na po siya bumalik. Parang bula lang po siyang naglaho. Parang bula! Parang isang anghel na bumaba mula sa langit para lang magbigay ng isang mensahe at pagkatapos ay umalis na. Habang naglalakad ako pa uwi, iniisip ko siya. Sino kaya siya? Isang ordinaryong matanda na nagkataon lang? O isang bagay na higit pa roon? Marahil ay hindi ko na malalaman at marahil hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang resulta ng kanyang ginawa. Iniligtas niya ako. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking balkonahe, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinapanood ang paglubog ng araw sa lawa. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isang pares ng ibon ang lumipad, ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngaw sa papalapit na gabi. Napagtanto ko ang isang bagay na napakahalaga. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Hindi ito tungkol sa apelyido. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pinipiling manatili sa tabi mo. Ang mga taong dumarating hindi lang sa kasiyahan, kundi lalo na sa kalungkutan. Sila ang nag-aabot sa iyo ng isang tasang kape, ang nagyayaya sa iyong maglaro ng chess, ang nagtuturo sa iyong magpinta kahit na hindi ka marunong. Ang pamilya ay sina Aling Rosa, Mang Nestor, Katonyo, Tita Bing at Barbara. Sila ang aking bagong pamilya, isang pamilyang aking pinili. Itinaas ko ang aking tasa ng kape sa hangin. Kung nasaan ka man, bulong ko na parabang kinakausap ko ang matandang babae. Maraming salamat. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Binigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay muli. Ang mahinang hangin ay dinala ang aking mga salita palayo. Sa ibabaw ng tubig at sa isang lugar sa aking imahinasyon, gusto kong isipin na isang matandang babae na may matatalim na mata ang ngumiti. Ako si Arturo Lawson, 70 taong gulang. At ngayon ko palang tunay na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Ang buhay ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga pinaka-hindi inaasahang paraan. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang babala tungkol sa putik. At ang aral na natutunan ko ay isang aral na hinding-hindi ko malilimutan. Ang tiwala ay pinaghihirapan, hindi ito basta-basta ibinibigay. At ang tunay na pamilya ay ang pag-ibig na ipinapakita sa gawa.